Sinuyod ng mga tauhan ng Social Security System ang mga establishmento sa Quezon City na hindi nagbabayad ng tamang kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Ang mga employer, kanya-kanya namang paliwanag kung bakit hindi nakapagbayad ng SSS contribution. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Tirikman ng araw sa Quezon City ang Social Security System o SSS. Nagpaulan pero hindi ng tubig, kundi ng Notice of Violation sa mga kumpanya at negosyo na hindi nagbabayad ng tama ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Sa kahabaan ng Visayas Avenue, 10 negosyo ng mga kilalang restaurant, clinic at mga service establishment ang sinuyod ng SSS. Alarming. Kaya nga we are doing this. We are requesting your assistance in telling the public and telling the employers, all the employers, na we are really serious in going after them. Sana malesen po ito kasi ang end result nga nito is better benefits. Sabi ng SSS, sa 10 negosyo na sinuyod nila ngayong araw, nasa 3.3 million ang hindi na ibayad na mga kontribusyon ng nasa 140 na mga empleyado. Ang pinakamalaki, aabot ng higit 1 milyong piso. Kanya-kanya namang dahilan ng mga employer kung bakit hindi nakabayad o nakaligtaan ang pagbabayad ng benepisyo ng kanilang mga empleyado. Ilang years na kami dito, for almost 10 years, naglo-loan talaga kami every 2 years. So active naman yung mga tao. Previously, meron naman mga nakapost talaga sa account ko. Personally, so most likely talaga meron. It's just that a matter of the posting of payments, especially kapag hindi naka-PRN na once you paid directly, magpo-post na sa system ng SSS. There are some cases kasi na bayad, it's just that hindi posted. Pero giniit naman ng SSS, handa naman silang makipag-usap sa mga employer basta sisiguraduhin nilang magbabayad ang mga ito. Babala lang nila, wag nang paabuti na magkaroon pa ng kaso dahil may karampatang parusa ito. We're not oblivious to the plight of distress or challenge employers like halimbawa bumagyo, may mga natural calamities, may mga fire, no, fortuitous event, force majeure. These are justifiable reasons. Just for this year, first quarter alone, we were able to file 655 cases against all employers nationwide. Huwag na nilang paabutin na magdesisyon pa yung korte. Kitang-kita naman siguro sa ebidensya at meron din naman silang mga abogado na mag-a-advise sa kanila kung paano gagawin. Ang SSS naman po is open for settlement. Para sa mga nabigyan ng Notice of Violation ngayong araw ng SSS sa Quezon City, bibigyan sila ng 15 araw para ayusin ang kanilang mga dokumento at bayaran ang mga utang na benepisyo. Kung hindi sila makapag-comply, ay saka sila posibleng masampahan ng kaso. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.